Excited na ako, DILG Secretary Suni Trillanes, abangan. Oh, eto pa, mga kababayan. Eto congratulations, Senator Antonio Trillanes IV, the next DILG Secretary in the Republic of the Philippines. So, mga kababayan, ito lang actually, Sir Nino Barsaga, maraming salamat sa pagpapa-remind no sa iyong comment. Nakalimutan ko dapat sa ibang live ko yan pero pangunahan na po natin. For the next DILG Secretary, Senator Antonio Trillanes, congratulations sir. Alam nyo na. Alam nyo na. Actually, ayaw kong sabihin yan kasi baka sabihin fake news ako. Sir Nino, ayaw ko talaga siyang bigkasin. Actually, nalaman ko po yan kahapon lang na magiging DILG secretary nga daw. Papalit daw kay Attorney Binhor Abalos. So, ako naman, hindi ko in-expect na totoo. At least ngayon, sinabi ni Sir Nino na ganun, for the next, excited na daw siya. So, wala, pero hindi pa naman dineclared na siya talaga. So, abangan na lang po natin. No? So, mga kababayan, yun nga, thank you so much, Senator Antonio Trillanes, na kahit hindi ka man pinalad, no? Hindi ka man pinalad sa Caloocan, pero may mas malaki pa na nakaabang para sa'yo. Congratulations in advance. Senator Antonio Trillanes IV, born and raised in Caloocan, hindi magnanakaw, hindi adik, at higit sa lahat, hindi rapist. Congratulations in advance. DILG Secretary Sonny Antonio Trillanes IV. Congratulations. Diba? Basta ako, hindi ko sinabing nanggaling sa akin at hindi ko rin sinabing kinikredit ko kay Sir Nino Barsaga. Pero excited lang ako. Narinig ko kasi, actually isa si Senador Antonio Trillanes sa pinagpipilian bilang DILG Secretary. So, siyempre, kung isipin man natin, Senador Antonio Trillanes ay karapat-dapat ba bilang DILG Secretary? Tignan na lang po natin ang kanyang credentials. So, pwede naman nating tignan kung ano ba ang credentials ni Senator Antonio Trillanes para gawin siyang DILG Secretary. So, ito po, hanapin po natin ang credentials ni Senator Antonio Trillanes. Trillanes credentials. Para makita natin, mga kababayan. So, ito, Trillanes credentials. Ito, mga kababayan, babasahin ko lang po ang credentials ni Senator Antonio Trillanes. So, ito po, number 1 most productive senator known for fighting corruption and for pushing four-piece law, salary standardization law, and the expanded Senior Citizen Act. And then cum laude, graduate from Philippine Military Academy, Masters of Administration, UP, NCPEG. Ayun. Yun po ang kanyang credentials, mga kababayan. And, at ito pa, buko doon, siya po ay Masters of Public Administration ng UP, NCPEG, and rebellion case lang naman siya kasi sinugpo niya ang korupsyon sa panahon ni Gloria Arroyo. And then, ito, rebellion case after the fight, fought against the corrupt GMA administration. So, yun po ang kanyang nagawa. No? At bukod doon, marami din po siyang batas and independent in politics anti-corruption stance ang kanyang affiliation. So, ano nga ba ang kanyang mga natapos? Kung i-research po natin dito, Trillanes credentials. Maraming salamat po Sir Nino Barsaga sa pagbisita dito sa ating YouTube channel. Ayan, i-subscribe niyo po si Sir Nino Barsaga, mga kababayan. Alam ko naman po nakilala niyo po siya at alam ko po nakilala niyo kung saan si Sir Nino Barsaga
nag-umpisa at sino siya. So subscribe nyo po. So ito po mga kababayan, ang accomplishment and credentials ni Senator Antonio Trillanes kung karapat-dapat ba siyang gawing DILG Secretary. So ito po, accomplishment report as Senator 2007 and 2019. Attorney Sonny Trillanes ranked and first in number of national bills passed in the law, 97, from 2007 to 2019. Siya po ay nakapas ng 97th law. So pangalawa, rank number 1 in number of national bills passed into law as a principal author from 2010 to 2019. Sunod, rank number 1 in numbers of national bills passed into law as a principal sponsor from 2010 to 2016. Hindi ko na po maisa-isa po yung mga batas na kanyang naipasa na siya po ay author at siya po ang sponsor. Principal author at principal sponsor kasi ito po ay 97 laws. Ayan, so pang-apat, rank number 1 in number of bills and resolution filed from 2010 to 2019. So ito po, notable bills passed into law. Number 1, increase of substance allowance of uniform personnel, principal authors of that, sponsor pa siya. So, sa mga nagtanong, si Duterte daw po ang nagsabi at kay Duterte lang daw po tumaas ang sahod ng mga sundalo, pulis at mga government employee. Nagkamali po kayo. Ang may principal author and sponsor po niyan ay si Senador Antonio Trillanes IV na kung saan increase of subsistence allowance of uniform personnel. Kay Trillanes po yan. Gusto ko lang pong i-remind. Pangalawa, New Armed Forces of the Philippine Modernization Act, principal author po si Senador Antonio Trillanes sa pagpapamodernize ng Armed Forces of the Philippines. Pangatlo, Salary Standardization Law, co-author din po siya. Tatlo na po sa Salary Standardization Law. Siya din po ang may akda niyan. At pang-apat, institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or PORPIS. Siya din po ang principal sponsor niyan bukod kay Leila de Lima at iba pa. At dito naman, Magna Carta of the Poor. Siya din po ang principal author niyan. At ang sunod, Anti-Bullying Law. Siya din po niyan. At Archipelagic or Baseline Law. Siya din po. Kaya kung naalala nyo po, kung paano ipagtanggol ni Leila de Lima at ng Liberal Party, lalong-lalo na si Senador Antonio Trillanes, ang West Philippine Sea, kasi meron din po siyang pinasang batas na tinatawag na Archipelagic or Archipelagic Baseline Law. At sunod po ang Gun Control Act. Siya din po ang may batas niyan at immediate release of retirement benefits of government employee. Siya din po ang may sponsored and author sa batas na yan. Ulitin ko, immediate release of retirement benefits of government employees. Kaya masasabi ninyong buti pa si Trillanes kahit hindi presidente, may ano pa rin, tawag dito, malasakit sa mga empleyado sa gobyerno na immediate release sa kanilang retirement benefits. Di ba? Sunod, ito naman, Marina Law. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng Marina Law. Ito ata yung sa mga seaman yata ito, sa mga karagatan. Oo. At sunod ang cheaper medicine. Yung papamura ng presyo ng gamot. Mga ano sa maintenance sa mga senior citizens at iba pa. Oo. At sunod itong Expanded Senior Citizens Act. Siya din po ang may gawa niyan. Sunod, Expanded Pag-ibig Fund Coverage. Siya din po ang may gawa niyan. Ang co-author, marami po yan sila ha. And then sunod, ang Philippine Identification System or PIS. Ang tinatawag nilang Philippine Identification System. Ito yata yung tinatawag natin na national ID. Correct me if I'm wrong. So, yun, siya din po ang may gawa niyan. Ito, Medical Assistant Program, 168,000 patient assisted. Scholarship Program ng CHED, 38,750 students. And Scholarship Program ng TESDA, 1,895 students. So marami pong nagawa si Senador Antonio Trillanes. Hindi lang po masyadong napansin ang kanyang pangalan dahil ito po'y tinawag ng Administrasyong Duterte.
no, or rehiming Duterte na ito daw po ay sundalong kanin at trililing. Hindi iniisip nitong mga putang inang DDS na sinabi nilang trililing at sinabi nila, binansagan nilang sundalong kanin na nakabinipisyo po silang lahat dito. At yung mga putang inang DDS na minaliit si Senador Antonio Trillanes, hindi ninyo iniisip na si Trillanes pala, at yung mga putang inang DDS na nagsabing sundalong kanin si Trillanes at yung mga putang inang DDS na nagsabing kumuha ngayon ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth at yung tumanggap ng tumaas ang inyong sahod, bonus at 13-month pay, putang ina ninyong mga DDS. Tignan ninyo. Si Trillanes at iba pang senador ang may akda, ang author at co-sponsors dyan sa mga batas na dinadanas ninyo ngayon. At inaasam-asam, kinakamkam ninyo mga putang ina ninyong mga DDS na sabihin ninyong sundalong kanin at tririling na gumagawa-gawa ng kwento at chismosong senador, putang ina ninyong lahat mga DDS. Ayan, kita ninyo? Kita ninyo? Si Trililing na sinabi ninyong sundalong kanin, ang nagawa ng inyong mga benefits, mga benefits, yung inaasam-asam ninyo, tinatanggap ninyo ngayon mula sa gobyerno, mga putang ina ninyong lahat, mga DDS. Ngayon sasabihin ninyo, sundalong kanin, chismosong senador, na kung tutuusin, yung mga putang inang DDS na tumanggap ng 4 piece. Sasabihin ninyo si Trililing, chismoso, baliw. Dahil sa kabaliwan ni Trillanes, tumanggap kayo ng 4 piece. Dahil sa kabaliwan ni Trillanes, tumanggap kayo ng tumaas ang sahod ninyo. At dahil sa kabaliwan ni Trillanes, yung mga government employee, na ibinigay immediate release sa mga benepisyo ninyo at yung mga DDS na senior citizen na tinawag na Trililing si Trillanes, tumanggap kayo ng murang gamot. At yung mga Senior Citizen Act ng mga DDS, si Trillanes lahat may gawa niyan. Tanungin ko kayo, si Sara Duterte, si Digong may nagawa bang ganyan? Kay Digong ba, anong batas na ipagawa ni Digong? Magbigay kayo isang artikulo. Anong Republic Act, anong principal author ni Digong? Diba? Putang ina ninyong lahat mga DDS Kaya karapat-dapat lang na si Trillanes ay gagawing DILG secretary. Kung tutusin nga, kung pwede maging presidente ito pasok na pasok Di ba? Ngayon, tanungin ko kayo, anong principal author ni Digong, maskin sponsor man lang na gumawa siya ng batas? Batas ni Digong, putang ina, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo, ipapapatumba kitang putang ina ka. Yan ang batas ni Digong. Bloodbath. Tignan nyo.